Amen. Glory to God. Hallelujah. Magandang umaga sa ating lahat. At sa ating pagdulog sa trono ng ating Diyos na buhay na hari ay babasahin natin ang awit 24. Makibasa tayo. Lahat po ay inaniya ko makibasa sa mga awit 24. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito. Ang sanlibutan at silang naninirahan dito sapagkat itinatag niya ito sa ibabaw ng mga dagat at itinayo sa ibabaw ng mga ilog. Sinong aakyat sa bundok ng Panginoon? At sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Siyang may malilinis na kamay at may pusong dalisay na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo at hindi sumusumpa na may panlilinlang. Mula sa Panginoon, pagpapalay kanyang kakamtan at pagwawalang sala mula sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Gayon ang salinahin ng mga nagsisihanap sa kanya, na nagsisihanap ng buha ng Diyos ni Jacob. Itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga tarangkahan, at kayo'y mataas, kayong matatandang pintuan, upang makapasok ang hari ng kaluwalhatian. Sino ang hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon, malakas at makapangyarihan. Ang Panginoon, makapangyarihan sa pakikipaglaban. Itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga tarangkahan, at itaas kayong matatandang pintuan, upang makapasok ang hari ng kaluwalhatian. Sino itong hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon ng mga hukbo. Siya ang hari ng kaluwalhatian. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Makinig na tayo sa awit. Ang kasiyahan ng puso, susumahan ang amang pagpapalang sa pagkakang pagkakasiyahan.
Tangin para sa ating pagbungad na panalangin sa bagang to. Ama naming Diyos, kayo po ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. May gawa ng langit at lupa. May gawa ng lahat ng aming pinagmasa ngayon, Panginoon. Kayo ang lahat. Kayo ang nagpapatawad. Kayo ang naglilinis sa amin, Panginoon. Purita, Diyos, sa bagang ito, na aming sama-sama kayo aming sambahin at purihin. Patawarin mo ang bawat isa, Panginoon. Pakilinisin mo ang aming mga meron man kaming ginawang buong isang linggo, Panginoon, na hindi kaaya-aya sa inyo, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, at pakalinisin mo ang bawat isa sa amin sa umagang ito, Lord. Gawin mo karapat dapat ang aming pagsamba at pagpuri sa oras na ito. Ganun din, Lord, hallelujah, nandun sa Zoom, sa FB, Panginoon, sama silang dako ngayon ng mga kapatid at Panginoon. Hallelujah, naway Panginoon, lumalapit sila sa inyo, humingi ng kalinisan, humingi ng kaliwanagan, Panginoon, para sa inyo, Lord. Ang iyong mga salita lamang, O Lord, ang aming inaasahan, ang aming kalakasan, ang aming kadlungan at sandigan sa araw-araw, Panginoon. Purihin ka, Lord, sa aming pagsamba sa umagang na to. Patuloy mong ibigay ang wisdom, Panginoon, at patuloy na kaalaman, Panginoon, sa aming magsasalita sa umagang ito, aming pastor, Panginoon. Purihin ka sa paligid, O Lord, salamat na patuloy nawa, Panginoon, makikinig ang bawat isa, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord God, mamaya, Panginoon, salamat, Lord, na pagkakaisa namin ang naganap na lindol, Panginoon, sa Myanmar, O God. Purihin ka, Panginoon, na kami, Lord, handa na, Panginoon. Ano man ang ibigay mo, Panginoon, sa amin, Lord. Alam ko, Lord, na ingatan mo ang bawat isa sa amin, O Lord. Hallelujah. At mamaya, Panginoon, ang aming dalangin, O Lord, makaahon, Panginoon, ang mga nalindol na yan, Panginoon. Makaahon sila at bakit patuloy, Lord, na makilala kanila, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah sa nangyari sa kanila. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Kayo po ang aming sinasamba, pinapapurihan, pinasasalamatan, at dinadakila, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Hallelujah. Amen. So, bago po tayo magbigay ng mga sarili-sarili nating pasalamat at mga sharing natin sa umaga na ito, ay hinaniya ako magpasa tayo sa Matthew 25, verse 21 simula. Okay, doon na po tayo. Matthew 25, verses 21 hanggang sa matapos po. Meron ba gusto magbasa para ma-save naman yung ating boses? Okay, gusto magbasa? Okay, 21. 25, 31 din. Nandito na sa cellphone. Basahin mo lang. Gusto mo mag-read? Dance ba o ano? Uli na ating Panginoon, tayo magbasa sa Mateo 25 ang pagkakas. Ang pag-uukom sa mga bansa. Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at yung pagbubukod-bukurin ang mga tao na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa.
tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing naman ay sa kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga kanya Pagkatapos sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagtatag ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagugutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan niyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan." Pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, "Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin o uhaw at binigyan ka ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka o hubad at dinamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin?" At sagot ng hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ng sinabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at hindi niyo ako binigyan ng pagkain. Ako'y nauhaw at hindi niyo ako binigyan ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at hindi niyo ako pinatuloy. Hubad at hindi ninyo ako dinamitan. May sakit at nasa bilangguan at hindi niyo ako dinalaw." Pagkatapos ay sasagot din sila na nagsasabi, "Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom, uuhaw, o isang taga-ibang bayan, o hubad, o may sakit o nasa bilangguan nasa at hindi ka namin pinaglingkuran?" At sila'y sasagutin niya na nagsasabi, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang hindi nyo ito ginawa sa isa sa pinakamaliliit na ito ay hindi ninyo ito ginawa sa akin." At ang mga ito'y mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Dito po nagtatapos. Maraming salamat. Purihin ang Diyos, salamat sa mga salita na ating narinig. Salamat ako kay Lord dahil sa kabutihan niya. Kalakasan na ating nadama. Ikwento ko lang sa iyo yung pagmamahalan ni David at saka ni Jonathan. Ano? Yun talaga. Jonathan. Natouch ako din sa mga sumpaan nila eh. First Samuel at saka Second Samuel. Maganda talaga sumpaan nila habang nabubuhay sila. Sana yun din ang gagawin natin. Habang tayo nabubuhay, mahalin natin ating kapwa. Pangalawa, muntik ako nung isang araw sa mga bayan sa harapan namin. Ang laki pagsisisi ko kung nagawa ko yun. Kasi ang hindi magandang sagot nila parang na masakit sa aking pag-isip. Nakasagot ako hindi maganda pero kanina madaling araw na unawaan ko na mali pa pala ako. Nagsalita ako na hindi maganda na siguro siguro tatalino, tatahimik kayo pag may napatay sa inyo diyan. Kaya, ang hirap. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Dahil pag tayo nagkasala, hingi lang tayo ng tawad sa kanya, patawarin naman tayo. Kaya salamat na hindi ko na talaga ulitin yung mga sinasabi ko na masakit sa kanila. Kaya naisip ko yung sinabi ni Jesus na walang masama ang pumapasok sa bibig dahil natutuloy sa tiyan at nidudumi. Ang masama ang lumalabas sa ating bibig. Yung ang mahirap sa ating buhay.
Kaya purihin ang Diyos. Kahapon, pangatlo, pinayuhan. Pinayuhan ko si Timothy. Sa team, tinawagan ko talaga. Kailangan niya tilap yung pukot siya. Akala kasi niya, nag-ano lang kayo, pa-check up. Kasi umuwi sila kagabi, alas 7 ng gabi na eh. Oo. Oo. Kaya masalamat ako na, huwag naman sana Ate Love. Tapos na. Hallelujah, Jesus name. Amen. Purihin ang Panginoon. Ah, ako magpapasalamat din ako kasi nung nag-meeting kami sa cooperative, nakapag-usap ako dun sa dati kong kasama. Actually, mahigit na rin siguro mga 25 years kaming hindi yun magkasama kasi nung maghiwalay kami, napunta siya sa Mimaropa, ako sa Calabarzon. Nung nagtatanong, na-stroke na rin siya. Tapos nung nag-uusap kami, tungkol sa buhay-buhay, ganyan. Sabi niya sa akin, ikaw, sa Marikina ka pa rin ba? Sabi ko, hindi, Montalban na ako kasi, nung simulan ko pala yung kwento niya, kasi dahil, sabi niya, dahil sa church mo, sabi niya gano'n. So, 25 years ago, ibig sabihin, isa rin siya sa mga nasharean ko tungkol sa aking ministry at tungkol kay Jesus. Kaya sabi ko, pasalamat naman ako sa Panginoon. Natuwa naman ako, sabi ko, meron pa rin palang nakakaalala na nagmi-ministeryo ako sa opisina namin. Kasi lunch break ministry nung magkakasama pa kami, hindi pa naghihiwalay yung Mimaropa at saka Calabarzon. Isang buo pa yung Southern Tagalog na yan. Region 4 lang yan eh. Tapos naging A and B or Calabarzon and Mimaropa. Ay, meron talaga kaming ministry dyan na lunch break ministry. Every lunch talaga. May Bible study kami, may prayer meeting. Mas meron kaming, nag-ministry kami kasama si Ate Mirna, yung Lord of Glory na Mother Church dati, ay nag-ministry dyan, nag-evangelize. Imagine mo, nag-evangelism kami, nag-crusade kami, nag-concert dyan si Gigi Villa, and so on and so forth. Tuloy po. Ay, kalain mo yun, nakakapagawa kami doon, di ba? Nakakatuwa naman na sa tulong ng Diyos, sa biyaya ng Diyos na nakapag-share kami sa ano na yon. Tapos yung mga charismatic Catholic, pati kami na mga na born again Christians, nagsasama kami sa Bible study. Hanggang sa, siyempre, alam mo na, dapat medyo naghiwalay. Tapos later on, yung mga ano na lang, talagang mga Bible believer. Pero yung iba, tapos napakaraming tao na nakapakinig ng Ebanghelyo. Yun lang naman ang ano natin, di ba? Yun lang naman ang ating mission sa buhay na ito. Maging ambassador of Christ tayo. Tayo tagapag, uh, makapag-reconcile sa Diyos at sa tao. Kaya natuwa ako sa mga salita niya na sabi niya, basta ako, sabi niya, kasi magkakasama kami noon, casual pa kami. Siya permanent na kagad siya noon. Pero matanda pala ako sa kanya. Pero magre-retire na siya this July kasi nga na-stroke na rin siya. Nung time na nagloko yung mister niya, 25 years ago, kasi magkakasama kami. Sabi niya, wala talaga. Sabi niya, wala talaga. Kaya yung mga anak niya na 3, professional na at saka mga board passer na, mga magaganda na yung estado. Kaya sabi niya, wala naman na akong problema. Kaya pwede na ako tapos nag-share pa siya na pinapapirma siya sa medyo paso na titulo sa survey. Sabi niya, 5 yun. At sabi niya, sa isang congressman, sabi niya, magre-retire na ako, tapos pipirma ako sa medyo mali. Kasi sinama nga daw yung salvation doon sa titulo, sabi niya. Kaya ayoko. Sabi niya. Kaya sa July, kaya sabi niya, ang ginagawa daw niya, pagka papa-initialan sa kanya, nag-a-absent siya. Kaya siguro nahahalata na rin ng boss niya na ayaw talaga niya pirmahan. 5 titulo, tigpa 5 hectares. So ilan yun? 25 hectares yun. Na sabi niya, kaysa mag-retire ako na hindi matuloy yung retirement ko, mag-retire na ako, sabi niya. So, ang tuwa ako na may mga ganong yung damdamin na isang tao, yung kung sabihin nga natin very conscientious siya, although hindi siya sabihin natin na born again, ay sa pagkilos
sa pakikipagrelasyon niya sa at takot sa Diyos, di ba? Sabi niya, ayoko. Ay sabi niya, yung mister niya na doon napunta sa, sa ibang bahay, mas dumami pa yung anak. Tapos naikwento ko pa naman, daldal ko. Sabi niya, ay, yung anak ni ganyan. Sabi niya, engineer kasi mister niya. Anak ni engineer, nandun sa Penro Rizal. Penro Cavite. Wala akong kailam sa kanila. Ganun. Ay, sorry ako. Bakit ba naikwento ko? Hindi nga ba, dapat nga pala, ano yun. So, sabi niya, pinagpasa Diyos ko na yan. So, anyway, God is good. So, yun ang ating mga nakakatuwa naman na sitwasyon. Kahit na konting kwentuhan, nagkaroon kami ng pagdaog palad na pagkakamustahan. Kaya, praise the Lord. Amen. So, next po, sino pong gusto magpasalamat? Bukod sa amin, Nonoy, yung dalawang magkapatid, na gwapo at maganda dyan. O, ikaw muna, Be. Balita ko, Be. Masaya si Bebe Bunso. Madalas niya makasama yung kanyang doon. Ay, walang iyakan. Walang iyakan. Ikaw, yan na. Wala. Sa mga ka-Zoom po natin, Shani, paki-gallery mo nga. Meron po magpasalamat, mag-share, or 2 minutes na sharing po bago tayo pumunta sa ating pag-aaralan sa umaga na ito. Hello po. Uy, ayun. Baka gusto niyo magpakita. Kahit naman lang mga mukhang magaganda. Hello everyone. Hi, ayan. No. Kita mo isa meron pang mga sinampay dyan, no, di ba? Okay lang yan. Okay lang. Ikaw, meron ka pasalamat, Mary Ann? Baka gusto mong pasalamat. Hello? Feedback kasi medyo siguro nakabukas yung isa mong gadget. Ayan, kasi minsan nag-aano sila nagti-TV sila eh. Sige, i-set up mo. At pagkatapos mag-set up tayo tingnan mo yung setup ko dyan, yung sa Bible Aid. Wala kang wala. Wala kang sounds. Hindi niya ma-unmute. Unmute mo na. Hindi pa na. Ayan, sayang naman yung sinishare ni Marian. Wait lang. Hindi ka pa naka-unmute. Marian, i-unmute mo. Hindi mo ma-unmute. Pagka pinindot mo na kayo, nakalagay mute, unmute, or something. Yung pindutin mo yung pulang merong cross, merong X na gano'n. Wala ba yung mga taga-tulong dyan? Parang wala yung mga anak mo dyan, ah. Ah, hindi ma-unmute.
Sige. Habang hinaano mo na ma-unmute. Hindi ka marinig. Hindi ka namin marinig. Hello, 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 hello. Wala, wala, wala. Okay na. Pero hindi ka namin marinig eh. Sige, mamaya-maya pagka ano. Hindi ka namin marinig, Marian. Mamaya-maya na lang pagka pwede mo nang anuhin. I-unmute. Hindi mo ma-unmute yung ano. Hindi siya matulungan eh. Yan, hindi ko ma-unmute eh. Sana matulungan siya ng ano. Okay? Ha? Sige, okay na. Yan na, okay na. Okay na? Thank you. Sige, Mary Ann, makapagsalita ka na. Oh. Ha? Oh. Okay ka na. Magsalita ka na. Nag-ano siguro. Delay kasi yung communication. Okay na, magsalita ka lang sa malapit sa microphone ng cellphone. Nawala siya. Okay, ang ating pag-usapan po ngayon ay yung kaharian. Sa Matthew ay sinabi na si Jesus ay siya ang Messianic King. Siya yung Messiah o tagapagligtas o yung darating na tagapagligtas. Pero ang ina-expect nila, syempre yung maghahari na prophesied din at hinula din mula sa mga psalm, darating yung paghaharian sila yung angkan o lahi ni Haring David. Kasi si Haring David ang chosen king of Israel. So, sa lahi niya ay magkaroon ng tunay na hari na talagang maghahari at siya ay maging hari ng mga hari, no? At Panginoon ng mga Panginoon. So, nung nagpapakilala siya ay nung nag-ministeryo na si Jesus, yan, isa sa to sa mga tinuro niya. Bukod dun sa talinghaga na dinaanan na hindi natin na kailangan na pag-usapan, ito yung kanyang ano although hindi to talinghaga, para bang comparison, no? Kasi ang talinghaga parang ano yun spiritual meaning, uh, earthly earthly life with spiritual meaning. Yun yung parable. Pagka ano naman, ito naman parang in a way, hindi ko malaman kung anong klaseng paano mo siya maklasify. Parang comparison or something na ano. Pero nagsasabi ng katotohanan, no? Yung hari, sabi dito, pag dumating na yung anak or with capital A, anak ng tao, yun isa sa ano sa kanya, address sa kanya. Ah, nasa kanyang kaluwalhatian. No? Pag dumating na yung anak ng tao, na nasa kanyang glory. No? So, definitely, hindi yun yung time na yun na sinasabi niya. Kasi wala pa siyang glory noon. Hindi pa binalik sa kanya yung glory. At saka hindi siya dumating dito with glory. Dumating siya as humble servant, humble redeemer, humble son of a carpenter, humble son of Mary, no? Hindi siya talaga, kaya hindi pa yun yung time na yun. Pero sabi niya, pag dumating ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya ay uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at kanyang pagbubukod-bukurin ang mga tao na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay sa kaliwa. No? Pagkatapos ay sasabihin ng hari. No? So yung anak ng tao, naging term na sa kanya ay hari. Kasi
pag dumating siya in His glory, ibig sabihin, ma-enthrone siya, maluluklok sa trono. Sabi niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan." Kaya nga sabi ko, kung may maghahari, merong kaharian. At definitely, hindi po yon yung naaritong kaharian. So, o ngayon na kaharian. It will be a future kaharian. Na ang magmamana ay yung mga, sabi nga, nasa kanan, mga tupa. Yung mga anak ng tupa. Sino ba yung tiniterm na tupa? Siyempre yung mga inaalaga ng pastol. At sino naman yung pastol? Si Jesus pa rin. He is the chief shepherd. Ha? Praise the Lord. No? Tapos sabi dito, pagkatapos ay sasabihin ng hari sa kanyang mga kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan." At tinuturo natin to, yung eschatology o yung doctrine of the last things, na pag dumating si Jesus, after ng rapture, darating ang Antikristo, tapos darating si Jesus, bababa mula sa kalangitan, bababa kasama niya ang mga anghel at ang mga mananampalatayang na rapture. Mamanahin nila ang kaharian. Kung hindi tayo naging barangay captain ngayon sa future generation ng kingship and lordship ni Jesus sa earthly kingdom, sila ang magmamana. Sila tayo yung sabi niya nga, 'di ba, minsan may nag-aaway tapos pupunta pa sa court, 'di ba, sa First Corinthians. Sabi niya, "Ano, punta pa kayo sa korte? Away kayong magkapatid sa Panginoon? Magkapatid kayo sa Panginoon. Hindi niyo ba alam na isa kayo sa magja-judge pagdating ng araw? So kayo na dapat maghukom o mag-judge sa inyo kung sino ang tama at mali sa inyo. Hindi na kayo kailangan pumunta sa court, no, sa civil courts. Hindi na kailangan. Yan pa lang, mag-ADR na kayo. Alam niyo yung ADR? Sa amin po ako, ADO officer, Alternative Dispute Resolution Officer. Pinagkakasundo. Yun ang tawag doon ay pakikipagkasundo o mediation. So, dyan, mag-ano na kayo dyan. Kaya sabi ni Pablo, hindi niyo ba alam na kayo magiging judge? Kaya po sa pagdating ng kingdom, isa po tayo sa mga maging opisyalis ng gobyerno. At ang head natin, ang king natin, nag-iisa rin. King of Kings and Lord of Lords, doon sa trono, sa Jerusalem. Aangkinin niya ulit yun. Kasi aangkinin niya yung Antikristo bago siya dumating. Akala ng mga Israel, yan yung Kristo, yan yung Mesiyas. Kasi hanggang ngayon, si Jesus, hindi nila tinatanggap na Kristo. Kaya pag meron nagkaroon ng taong o sino mang presidente sa buong mundo na nakapag-alay ng peace, hindi nila alam, false peace yun. Ano lang yun, pakagat. Ng peace sa Jerusalem, may peace na ba sa Jerusalem? Wala, di ba? Away ng away. Pag nagkaroon ng peace dyan at siya yung nagkaroon ng treaty sa lahat ng bansa, siya yung kikilalaning Mesiyas ng Israel. At luluklok siya dyan. At dyan na maghahari ang Antikristo. Pero bago mangyari yan, siyempre kukunin tayo ni Lord. Kasi mahirap nang mapasakop sa kanila. Kung kunin man tayo, hindi man tayo kunin, mahirap magpasakop sa kanila sapagkat kailangan sumamba ka doon sa luluklok dyan ng Mesiyas o Kristo, anti-Kristo o kamukha ni Kristo. Ay, pagka sumamba ka dyan, tatatakan ka. No? Hindi ko alam kung spiritual na tatak. Ano? Kasi tayo may spiritual tayong tatak. Lahat ng mga mananampalataya ni Kristo may spiritual na tatak ng Espiritu Santo. Ng banal na Espiritu. Kaya sabi niya, kilala ko kung sino yung akin. Kaya sabi niya, oy mga akin, mga tupa, anak ng tupa, dito kayo sa kanan. Yung anak ng kambing, dito kayo. Kaya minsan si Pastor, yung kaibigan ko, si Pastor Eugene, si Kuya Jean, sabi niya, ay, baka naman, kasi pag kami pasaway na pastor, sabi niya, ay, baka naman yun pastor ng mga kambing. Kasi Batanggenyo, alay, baka naman yun pastor ng mga kambing. Hindi yung pastor ng tupa. O, diba? Yun ay, sabi niya dito, inihanda para sa inyo mula sa pagkatatak ng sanlibutan, tayo yon. Sapagkat, ito makikita sa gawa, kung sino man yung mga mananampalataya. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw
binigyan niyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Yan. Pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid. Alam niyo kung sino yung mga matuwid? Hindi po yung mga ginawang matuwid ng Diyos dyan na mananampalataya. Hindi po. Ang mga matuwid dyan na pinaparinggan niya, yung mga relihiyosong tao, mga pariseyo, mga saduseyo, mga otsusero. Seyo. Ano ba yun? Sila yung mga relihiyoso na mga tao na nasa sekta. Alam niyo po, hindi po masamang nasa sekta. Ang masama, yung wala kang relasyon sa tunay na tagapagligtas na si Jesus. Nakikipag-usap pa kayo. Ang ibig sabihin po ng relationship, may bond. No? Hindi lang to blood. Hindi lang to, kasi alam niyo sa batas, no, may consanguinity, merong, ano man tawag doon? Yung consanguinity, by affinity and by consanguinity. Kung magkamag-anak kayo, by consanguinity, merong blood relation kayo. Kung magkamag-anak kayo, by affinity, mga in-laws, mga dugtong. So, magkamag-anak pa rin. Sa spiritual and physical, meron din. Kamag-anak na, totoo, by flesh and blood, at magkamag-anak sa spiritual o sa espiritu. Brothers and sisters in Christ. Huwag na lang in crime. May brotherhood. Alam niyo ba, mga band ng brotherhood. Pumapatay ang mga yan para sa brother, para sa sister. Gumagawa yan ng mga illegal para sa brother and sister. Ganyan ang matindi ang brotherhood sa mundo. Pero dapat ang brotherhood natin kay Jesus mas matindi. Di ba? Through thick and thin, we abide by God, by the Lord. No? Siya yung king natin eh. Siya yung hari natin. Pag sinabi bang hari, we bow down to hari, di ba? We respect the hari. We obey the hari. Ano ba pag sinabi mong hari? Sabi nila, naghahari na si Kristo. Naghahari si Kristo sa bawat taong sumamba at sumampalataya sa Kanya. Pero definitely, sa mga ibang tao, hindi pa po siya naghahari. So dito, merong, sabi niya dito, kailan ka na, sabi niya, kailan ka namin na isang naging na, ganyan, kailan namin nakitang gutom ka, bubad ka, kailan ba yun? Sabi niya, kailan ka namin nakitang may sakit? Kung nasa bilangguan, dinalaw ka namin. Sumagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. No? What you do unto others, you did it to Jesus. Pero do so for Jesus. May mga bagay na ginagawa nating mabuti, hindi para kay Jesus. Para sa kampanya. Para maboto nyo ko. Para sa sarili. Sabi ni Pastor kahapon, nauso ang cellphone, pero ginagamit siyempre ng kabilang panig. No? Walang ginawa yan, kundi magpakita ng sarili niya. Yan. Ito po, ginagawa ko ngayon. No? Nagpiprito, di ba? At pinagkakakitaan yan sa pagbablog-blog ng sarili. Walang ginawa yan, kundi magpakita ng sarili. Ang ginagawa ng sarili, magpasikat sa sarili. No? At kumikita sila. Good for them. So, alam pong gadget, ginagamit yan ng kabilang panig, kaliwat kanan ng paggamit yan. Yeah. Pero sabi niya, pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayo mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Sabi ng isang opisina ko, ay, si galing, yaman niya. At ang yaman niya, dami niyang perang binibigay. Yumaman sa pagbablog. Alam niyo po, hindi yayaman yan kung lahat ng kinita niyan, ibibigay niya lahat. Baka naman ang binibigay niya, 20%, bibigay niya yung 80% sa kanya. Sobe. Kaya sabi ko, kung ang tao yumaman, di ba, sa kawang gawa, yumaman siya sa kawang gawa, anong ibig sabihin? Yung mga tumulong sa kanya para gumawa ng kawang gawa, 20%, 10%,
Percentage lang yun ang pamimigay niya. At naka-vlog pa yan. Naka-camera pa yan. Naka-post pa yan. Pero hindi niya sinabi, ang tinanggap ko 100 million, pinamigay ko 10 million. Eh, bakit hindi niya lang, ang tinanggap ko 100 million, 10 million natira sa akin para naman sa operational, di ba? Operations ng aking team. Pinamigay ko 90 million o 80 million. Walang sabi ng ganon. Nire-report ba nila na sinabi na, ay, kumita ako sa vlog ng ganito. Natuwa pa, pinapakita, ganon, ganon. Salamat naman sa mga nag-support, sa mga supporters, ganon. That is, makasarili po yon. That is selfish. That is vitamin I, puro I. Ako yon. Ito ako yon. Gawa ko yon. Isip ko yon. Katanyagan ko yon. That is for me and my glory. No? Kaya sabi niya, hindi totoo. Hindi totoo yung mga gano'n na Sabi niya, hindi ka naman namin nakita eh. Yung naisip ng mga religyoso nito, hindi ka naman nakita nakakulong. Ano ibig sabihin? Kailan ka nakakulong? Kailan ka naman nagutom? Kailan ka na naging hubad? No? Hindi. Pag ginawa niyo ito sa mga kapatid ko, sino yung kapatid ni Jesus? Yung mga mananampalataya niya, kapatid, sapagkat pag nanampalataya tayo kay Jesus, inaampun tayo ng kanyang Ama, ng Diyos. Totoo ba na Eid ngayon? Idil Fitr ngayon? Ngayon o bukas? Ha? Hindi. Yung talagang Eid ng Muslim, parang ngayon. No? Parang sinabi ni Mama na ngayon ng Eid. Kaya sabi niya, sa wakas, matatapos na yung kanilang paghihirap sa pagluluto. Eid ngayon. So, nananalangin sila kay Allah. So, panalangin naman tayo kay Yahweh. Manalangin tayo kay Yahweh. Sabi dito, yung ginawa mo sa mga kapatid ko, ay sa pinakamaliit na kapatid ko, ginawa mo yun sa akin. Sa King, Lord of Lords. Meron pang may isang talinghaga pa bago tayo tuluyan na mag-message. Introduction lang pala yun. Ang talinghaga na ito, may nagtanim na magandang tanim. Nung matulog siya, may nagtanim din. Nung tumubo, bakit may damong tumubo? Merong yung tinanim ko na magandang tanim. Wheat ba yun o barley? Ay, bubunutin ko. Sabi, wag mong bubunutin. Kasi pag binunot mo yan, parehong mabubunot yan kasi magkakatabi eh. Kaya hayaan mong tumubo ng sabay. Pag aanihin mo na, tsaka mo ihiwalay. Damo. Tanim. Damo. Tanim. Pagkatapos, anong gagawin doon sa damo? Susunugin. Tatapon. Tapos yung isa, aanihin. Sa papuntang buhay na walang hanggan. Sa kaharian ng Diyos. Tayo manalangin. Father, as we go on deeper, Lord, about thinking of your kingdom, may we submit ourselves to that kingdom on this earth. In the mighty name of Jesus. Amen. So, pakita natin briefly yung research lang to sa ating Bible. Wala pala dito. May share screen mo, Shani Boy. Paki-share screen ang yung Bible 8. Tapos, nandiyan na eh. I-ano mo lang, share screen. Naka-open na yon. Mag-open ka ng share screen. Yan. Tapos punta tayo doon sa tinatawag na dalawang kingdom. Yan. Ito po ay hinango ko sa Bible,
full life study Bible. So may makikita ka dyan, the kingdom of God versus the kingdom of Satan. Sa mundo po tayo natin ngayon, dalawang kaharian ang naghahari. Dalawa lang. Parang sa pag-aalaga ng kahayupan, mga hayop, dalawa lang din. Tupa at kambing. Sa sunod sa agos ng buhay, dalawa rin lang. Maliwanag at madilim. Kanan at kaliwa. Yung kanan, papuntang buhay. Yung kaliwa, papuntang kamatayan. Ganun na. Pero may mga tao daw lumalakad na bukaka. Kaliwa't kanan ang lakad. Anyway, hindi natin maalis yun. Ang mahalaga, patuloy ang relationship kay Lord. Ha? Sa pagkatutulungan din sa pangmagitan ng biyaya ng Diyos. Ang kanyang anak. Kasi hindi naman talaga siya nape-perfect pa. At habang nagsasabi siya ng totoo, pag-usapan nga natin yung panalangin ni Jesus na nagsabi siya ng totoo sa Ama. At hindi natin iniisip na gagawin niya yun bilang handang-handa at pinadala ng Diyos ng kanyang Ama para tayo tubusin. Sa kanyang panalangin, Lord, sabi niya, Ama ko. Pumiyok. Ama ko, sabi niya, pwede po ba hindi na ako mamatay ng ganitong paraan? Kayo po, pag kayo nanalangin sa Ama o kay Jesus, ganun ba kayo ka-relational? Sabihin niyo lang yung feelings niyo, Lord, pwede ba tulungan mo ako sa bagay na ito? Hindi ko alam anong gagawin dito eh. Huwag yung sabihin na, Lord, gusto ko ganito ha, ganito dapat gagawin mo ha. Di ba? Ito, Lord, nawa, ganito gagawin mo, Lord ha, sana ganito ha. Alam mo? Hindi, isik niyo muna. Lord, kaya sabi niya nga kaya sabi nun, very submissive. Di ba? Alam niyo naman, humility is the key to exaltation. Parang gusto niyo itaas ng Diyos, magpakumbaba kayo. Kaya sabi niya, open siya. Pag mag-pray kayo, open heart din kayo dapat kay Lord. Open-hearted. Open heart. Pero willing. Willing to listen. Hello? Willing to know God's way. Willing to know God's heart. Willing to know God's mind. Sabi nga ni Pablo, for we have the mind of Christ. No? Kung tayo may kaisipan ni Kristo, ganito tayo dapat manalangin. Sabi ni Kristo, Lord, pwede po ba? Very submissive siya. Pwede yun, no? Lord, pag hindi nyo ginawa to, Lord, di ko talaga ako tuluyan maglilingkod, Lord. No? Ganun. Shh. Sabi dito, so yung tingnan natin yung kingship. Nakit na ano na? Wait. Ay, hindi pa rin hindi pa rin malaki. Anyway, palakihin nyo. So, sa kingdom of God, sino ang ruler? Siyempre, ang Diyos, di ba? Rule of God. Ang form of government, theocracy. Ang ibig sabihin, ang Diyos yung hari, ang presidente. At walang botohan yun. Natural na, inherent na, pwesto niya yun. Para sa kanya talaga yun. Walang botohan doon. Dito sa atin, may botohan, pero may brasuhan. May bilihan. Di ba? Yun yung tinatawag na democracy. Ang democracy, it is a government for the people, by the people, and of the people. It is the government of the people, by the people, and for the people. Oh, puro tao, ikaw na. Ikaw na ang tao, ikaw na ang namamahala, ikaw na lahat. Di ba? Pero kung tutuusin,
Hindi naman talaga ang nakararami ang nasusunod, kundi ang makapangyarihan. 'Di ba? Pera-pera lang yan. Pera-pera lang yan. Sabi nga sa radyo, pera-pera lang yan. Pera. Pero kung ikaw na kay Kristo, nandun ka sa government ng theocracy. Although you do not remove yourself to submit to the earthly authorities. Kasi sabi ng Diyos, kung sino yan lalagay diyan, kinasihan ko yan. Pero hindi ibig sabihin, godly yon. Pero ako naglagay siya Jack sa kanya. Kasi sabi 'di ba sa Daniel, siya ang nagtataas at siya din ang nagbababa. So bakit kaya may mga evil na ruler tulad na madaming evil na ruler pero wag tayo magbabanggit ng mga kilala natin at sa paligid natin. Pero yung kilala historically, sino yung number one evil na ruler? Ha? Alam niyo kung sino? Si Hitler. Ang pinakasikat na evil ruler. Dahil wala siyang iniisip, kundi i-annihilate, burahin ang Israel at lahat ng Hudyo ng panahon niya. Pinapapatay niya po yan. Inuhuli niya, tapos ginagawa niyang, alila doon sa concentration camp, kung ano-ano. At kahit kalakasan ng snow, pinagbubunot ng mga tuyong halaman at puno. Kalain niyo po yon. Kung mapapanood niyo po yung hiding place, i-research nyo sa YouTube o kaya sa kahit saan pwede kayo makapag-research. Ang tawag dito, panoorin nyo yung hiding place. It is a true story of a woman Jew. Mutan ko na yung pangalan nun. Ang ganda po yon. Meron po yung pocketbook ginawang pelikula. Sino? Hindi. Mamaya, mapapaalala ko yan. Grabe yung testimony niya doon. Maiiyak ka. Tapos, naging born again sila ng mga Hudyo. Hindi naman lahat ng Hudyo naboborn again. Pero na-born again yung Hudyo na yon. Nagba-Bible study sila. Tapos, nahuli pa rin sila dahil kahit na meron silang mga taguan sa wall. Kalahin mo, panahon ni Hitler, taguan nila nasa wall. Pag merong bumungat, kasi meron silang tindahan na parang library o library bookstore, merong kling, kling, kling. Tapos nasa second floor. Pag nag-kling, kling, kling, takbuhan na sila. At sumisingit sila sa wall para wag silang mahuli. Pero nahuli pa din lahat sila. Tapos yung kapatid niya namatay sa concentration camp. Pero siya, by mistake, napakawalan siya. Kaya yun ang patotoo niya. God is good. God is real. God is talagang grabe yung niya doon. Babae. No? Corrie ten Boom. Yan, di ba? Biglang nag-flash siya sa utak ko. Binasa ko yung na yun. Actually, hindi ko yun nababasa yung pocketbook na yun. Noong time na yun, pakunti-kunti lang. Pero nang mapanood ko sa pelikula, iyak ako na iyak. Grabe, God. Sabi ko. Alam niyo po yung mundo, pinaghaharian ng dalawa. Di ba? Sabi dito actually, sa 2 Corinthians 4:4 yun eh. No? The God of this age is deceiving the people. Dinideceive niya yan. Ang tawag sa kanya, God of this age with a small g. Pero sabi niya, di ba sa 1 John 4:4, kung maalala niyo yung greater is He who is in me. Sino yung nasa inyo, nasa buhay niyo, nasa puso niyo? Sino yan? Dapat si Jesus yan. Than He who is in the world. Kaya dalawang kingdom po. Hindi ako naniniwala. Nasa kingdom na tayo ni Jesus, wala pa po. Dalawa po kasi ang kingdom na nandito sa mundo. It is the kingdom of the devil, of Satan, and the kingdom of God. At ang rulership ay nasa kay Jesus. No? God's rule through His Son. At alam na natin yan. No? At doon naman sa kabilang kingdom, ang nag-assist sa kay Satan ay ang kanyang mga, kung tawagin ay, mga anghel ng kadiliman, principalities, powers, and rulers of this dark world. Kaya po, sino ba ang naghari? Kapag meron kayong gagawin, tanungin mo kung sino naghari sa iyo noong time na yan. Kasi po, nai-influensyahan niya tayo. Ako, I admit, may pagkakataon. Yan din na mabuti naman, maganda yung tumugma, yung patotoo ni Nonoy na muntik na siyang kumagat.
No, sapain ng demonyo, magagalit, magsasalita siya hindi maganda. Kasi may katwiran naman siyang magalit. Kung tutusin, minsan, yung katwiran natin ang nagpapasama sa atin. Yung katwiran natin napupunta sa kabuluktutan. Kasi sasabihin natin, bakit? Tama naman ako ah. Ayan. Di ba? At yung character. Ito maganda, character. Ito, ang character ng kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Pag po kayo dumating sa puntos na kahit anong gawin yung kasiyahan, at the end of the day, parang hungkag, meaningless, para kayong pagod, stressed out, burnout, para kayong walang, hindi kayo naging masaya. Kahit natawa kayo ng tawa for the day, parang meron pa rin kayong hinahanap na hindi nyo mabigyan ng kasiyahan yung sarili nyo. Ito po yun ang hanapin nyo. It is the presence of Jesus and the Holy Spirit in the life of a person. Yan po yung nagbibigay ng kabuuan and fullness. Naalala ko yung sabi natin na yung sa gospel, ano? Yung gospel, Matthew, Mark, and Luke, complementary siya. Nagpapatunay siya sa isa't isa. Di ba? Tapos yung mga wala dyan, na tinuro dyan, nasa dyan. And that is supplementary. Nagsusupply siya. Tayo, ganon. Material things make us happy, di ba? But the presence of Jesus makes us happier. Hello? I can say that kasi naranasan ko po yan eh. Lahat po, noon, lumalaki kami when we were children pa, ay, saan kanyan? May yaya kami. Ako, may sarili akong yaya. Ang dalawa kong lalaking kapatid, may sariling yaya yan. Nagbababag niya, isang Ilocano, isang Bisaya. Ako yung yaya ko, it's the yaya of all, pero malapit siya sa akin. Kasi, ewan ko, makita lang niya ako nakagising na ako at dyan, anuhin na niya ako niyan. Baby, anong gusto mo? Ah, fried egg. Pagpipirituhan niya na ako ng fried egg, kakanawa niya ng gatas. Kasi, yun ang favorite kong pagkain. Kaya kung tawagin ako ng daddy ko betlog. Kasi mahilig ako sa itlog. Kahit na anong lutong itlog. Pag walang-wala na akong gana, pakainin mo ako ng pritong itlog. O kaya itlog na isinabaw, fresh na itlog na isinabaw sa mainit na kanin bagong saing. Kakain po ako. Naranasan ko na yan. Naranasan ko din ang lahat. Na-experience ko lahat sa teenage life ko. Na-experience ko. May pera, walang pera, madaming kaibigan, inaway ng kaibigan, lahat po yan. Markadero po ako noon. Pero siyempre, nung medyo niliglig na ako ng Diyos kasi pagkamatay ng airmats, alam nangyari? From meron, naging, tawag dito, financially broke. Almost hindi, naglolo ko na ako mag-aral noon eh. 2 beses ako hindi pala ako 2 beses nag third year high school. Kasi sa third year high school, meron akong back subject. Third year high school. Akalain nyo, nag-fourth year ako na may back subject ako sa third year high school? Tapos, hindi pa ako graduate because of that back subject ng third year high school ko. Ayun ay home economics po kasi yun eh. Meron pa kami home economics. Walang tuturo ka manahe. Turo ka maggansilyo. Turo ka na hindi ko turo ka mag-manicure, pedicure. So, nahirapan ako mag-cope doon sa home economics na yun. Pero natapos ko din yung fourth year ko. Akalain nyo, di ba, nag-college ako hanggang third year. Nung third year college ako, tsaka dumating sa akin ang conviction ng Lord. Noong time na yon, halos di na rin ako makapasok ng college dahil nga financially broke kami. Kasi nung mamatay yung mother, nawala na yung mga business, extra income, wala na lahat, everything.
Ah, that was the time na masasabi ko sa inyo na naranasan ko lahat, na-enjoy ko lahat. Pero meron akong isang bagay na nakita. Ito pala yung mas masaya pala magsaya kapag ikaw ay na kay Kristo. At the end of the day, pag magkakaibigan kami ganyan, masaya, masaya, iba yung saya na naramdaman ko. Kaya nga nung ako'y mag-third year, naalala ko yon. Sabi ko, Lord, siyempre, masisharean ko ng gospel yung third year college ako. Sharean ko ng gospel yung mga barkada ko. Kawawa naman kung maghiwalay-hiwalay kami, hindi ko man lang na-share ng gospel. Natawa ko, ni-invite ko sila ng birthday ko. Tapos meron kaming pinag-share na pastor doon sa mga kabarkada ko. Tapos yung bahay namin, wasak-wasak na, butas-butas. Umulan, October ba naman? Umulan. Nagsishare si Brother Marlon pa yun, hindi pa siya pastor noon eh. Nakaganyan siya. Kasi yung tubig gumano sa salas, umakyat ng ganyan. Sabi ko, Lord, talagang tukso ng ano, di ba? Susot ng demonyo. Pero kahit papaano, na-sharean ko pa rin sila. Yung isa nga nakasama ko, kalaro ko sa basketball yon. Center siya, ako yung forward eh. Binabasaan ko sila ng Bible. Tapos nag-awa, sila na yung nagtalo. Ay, hindi, gano'n. Hindi, ano ka ba? Ito nga sinabi, oh. Pero dati kayong ganyan. O, ibig sabihin, hindi ka na ganyan dapat. Sabi ko ba, ang galing mo ah. Sabi ko, siya na pa nag-share. Nag-share ng 1 Corinthians 9:6 yata yun. Yung mga ganito na gumagawa ng ganito, hindi papasok sa buhay na walang hanggan, o hindi makakahamana ng kaharian ng Diyos. Sabi niya, oh, hindi pala tayo makakamana. Pero dati kayong ganyan. Oh, dapat dati. Dapat ngayon iba na. Yan. Siya na yung nag-share, no? Character, yung pag nasa kingdom ka, iba yung feeling eh. Pag nasa kingdom ka ni Jesus. No? Sa kingdom of Jesus, merong divine power. Although meron ka doon sa kingdom of Satan, nandiyan ang disease, sickness, slavery, no? Kaya madaming nagiging addict. Pero sino ba magpapalaya sa mga addiction? No? Siyempre, ang Holy Spirit, si Jesus. Sabi niya, thanks be to God. Through Jesus, we have the victory. Anong character pa ng kingdom of God? Nandun sa truth, nandun sa katotohanan. Walang kasinungalingan. Dapat totoo lang. Serbisyong totoo lang. At walang kinikilingan. Mali din yun. Dapat ang kikilingan mo yung tama at katotohanan. Hindi pwedeng walang kinikilingan. Pero dahil balita lang, so wala silang kikilingan. Ito yung balita. Facts and the truth. Facts and truth. Magkaiba ba yung facts sa truth? Nakapanood ako eh. Ano mo, kailan lang, isang gabi lang. May iba yung facts, iba yung truths. Ito yung mga facts. Ano ba yung mga facts? Pero ang truth, ito. Kunyari ikaw, ang facts, tao ka, okay? Pero bukod sa tao ka, merong isang truth. Ano yon? Sa tao na anak ng Diyos. Hello? Meron yon. Kasi hindi ka agad nakikita yung truth eh. Yung facts, nakikita yon. No? Kunyari, babae ka. Okay, yun ang fact. Pero ang truth, meron kang ibang pagkababae. Pag gano'n, di ba? Uso ngayon yun, yung gender and sex is different. Yung sex, you cannot change sex and you cannot choose sex. Kasi you are born with it. Babae at lalaki lang yung birth mo. Birthmark mo as that is the fact. But the truth is there is something in you and within you. So ikaw lang nakakalam nun, ng Diyos. It is between you and God. No? Pero yung iba, reveal naman yan. Kaya ngayon, pag sinabing gender reveal, hindi pwede. Kasi hindi mo pa alam, di ka sure, di ba? Ano yung gender reveal? Di ka sure. Pero, ano lang yon? Yun yung para to make difference between facts and truth, no? Ang mahalaga dyan,
truthful ka sa relationship mo kay Lord. Hindi mo naman pwedeng i-deny, di ba? At least truthful ka. And God is with you. God loves you still kung ano ka man. What you choose or what you feel. Ang mahalaga dyan, nasa Kanya ka at siya mag-aayos kung ano man yung dapat ayusin sa'yo, kung meron man. Are you here? And that is the kingdom of God. Wala naman siyang, anong tawag doon? Walang pili. Wala siyang discrimination. No? That is the truth. Letter D, sa character, nandiyan ang holiness. Pero pagdating ka dito siyempre, pag kingdom of Satan, wala yan kundi deception, sin and evil, darkness, eternal death, destruction. Yan ang karakter niya. Dito sa atin, holiness, light, eternal life. Yung eternal life, that is the truth. Pero the fact is, you are not still there. Hello? Ang facts, wala ka pa sa buhay na walang hanggan. Doon ka pa sa buhay na weak and flesh and corrupt and yun ang facts. Ay, ano mo? Wait. Okay. Sorry. So, yan po yung no? Yan yung mga ha? I-close mo. Balik mo lang sa share screen. Okay. So, okay. So yung facts about us, we all live in this world, pero we are ruled by different powers. Either by Satan or by God. Kaya pag sinabi mo, ikaw anak ng Diyos, so yung iba, merong hindi anak ng Diyos. Hindi pwedeng sabihin, lahat tayo, dahil nilalang tayo ng Diyos, lahat tayo anak ng Diyos. Of course, the truth is, hindi tayo anak ng Diyos lahat. Kasi hindi tayo lahat nagpapasakop sa kingship ni Jesus. Hello? Sa rulership ng Jesus. Hindi tayo nagpapasakop sa lordship ni Jesus. So how can you say that you are in the kingdom? That you are in the kingdom of God? How can you say that you are a child of God? Wherein the true Son of God is not within you, is not living in you, is not ruling you, is not Lord over you, is not, di ba? So, anong manifestation po ng kingdom? Hindi natin matatapos to. Sabi dito, ang manifestation, siyempre, salvation. Salvation. Pero dahil yan ang truth. Pero the fact is, hindi pa tayo napunta doon sa culmination or doon sa salvation itself. Kasi nandito pa tayo sa weak and corrupted flesh body. Kung sa dito sa kingdom of God may salvation, sa kingdom of Satan, syempre merong destruction. 'Di ba? John 10:10, sabi niya, sabi niya, Jesus said, I came that they might have life and that they might have it more abundantly. Pero bago yan, ang sabi doon sa verse na yan, the devil came to steal, to kill, and to destroy. But I came that they might have life, that you might have life, and that you might have it more abundantly. So meron tayong life, eternal life, and eternal death sa kabilang panig. Susunod po ay ano pa ang manifest ng kingdom of God? Meron pong naniniwala tayo sa doktrina ng baptism of the Holy Spirit. No? Sa ibang evangelical po, hindi na nila ginagamit yung baptism kasi hindi na rin naman talaga nagamit yun later on. Pagkatapos nung bumaba ang Holy Spirit, lagi na lang nasasabi na they were all filled with the Holy Spirit. So naniwala pa rin sila ng feeling of the Holy Spirit. Ang ibig sabihin po yun, pag puspos ng banal na Espiritu, ay kinokontrol ka. Ikaw ay minamaneho. O ikaw ay ginagabayan. Hindi lang ka ginagabayan, kundi minamaneho ka ng banal na Espiritu. Kaya kung ikaw, magagalit ka, pero biglang pumunta sa utak at isip mo na, teka, wait, ba't ka magagalit, no? Pipigilan ka niya. Ay, huwag ka magalit, no? Or,
May nagsasalita ka, o pwede kang magalit, pero ang paano ka magalit? Controlled na galit. Pwede po yung controlled na galit. No? Paano yung controlled na galit? Nakokontrol mo na huwag kang manakit o magkapagsalita ng masama o down, mga down na language, putting down languages. Yung katulad ng, baliw ka talaga, sira ka talaga, tanga ka talaga, etc., etc. Mga putting down na statements po yun. Pwede ba magsabi pa, ano ka ba naman? Pwede ba? Ganito ang gawin mo. Ito yung tama. Huwag ganyan. Oh. That is the communication. Ang tawag po doon sa aming mga adro, NAC. Non-adversarial communication. Hindi nakakakuha ng kapwa-galit. Kaya yung pagka nagsalita ka, lalong nakakagalit. Sabi ko doon sa, kung nanonood, ng aking, sa mga best friend na kumari, sabi ko, bakit di ka na umate ng Bible study? Kanya, ay, umate na ako. Doon saan, di na ako kailangan kumante dyan kasi parang nagalit siya sa akin or sa akin ba or parang sa akin. Sabi ko, di siyempre, sumulak yung kasi nagsalita siya ng di maganda, di ba? That is a very adversarial language. Eh di, pero ang sinagot ko sa kanya, siyempre, mabuti, na-train na ako, hindi ko pa alam yung language. Na-train ako sa yung tinatawag na yung family life enrichment, paano magkumibo, magsalita ng I language. Ang tawag doon ay I language. Kung ano lang yung gusto mo talagang nasa loobin kung ba't ganun ang gusto mo mangyari. No? So, siguro, all of a sudden, ang Holy Spirit tumulong sa akin. Ang nagsalita ako, para sa iyo rin naman yun eh. Pero, bumalik siya. Siguro narinig niya ako. So, ano? Sabi niya, ano? Sabi ko, para sa iyo rin lang naman yun. Alam mo, tumahimik siya, nag-isip siya. And after that, umattend na siya ng Bible study. Nagkabati kami. Tapos, from then on, nung isang kumari ko na naman, na nagalit sa akin, nagtampo sa akin, kasi nga kinukorek ko siya. Parang napahiya daw siya, napapahiya na siya, kasi minsan may nakakarinig na sasalitaan ko siya. Ganyan. Alam niyo po ba, na siya yung nagtanggol sa akin. Sabi niya, alam mo, sabi niya, wag mo siyang pag-isipan ng, huwag kang sasamaan loob mo sa kanya. Kasi, lahat ng ginagawa niya para sa atin din lang. Para sa iyo rin lang yun. But, praise the Lord. It saves me. Na-save ako sa bagay na iyan. Kasi, napanindigan ko yung ano ng banal na espiritu, no? And that is fruit of the Holy Spirit yun eh. Ito, yung manifest ng Kingdom of God, yung huli, letter F. No, sige, daanan lang natin to. Baptism of the Holy Spirit, miracles and casting out demons, yan ang mga kingdom. Presence of Jesus in your life. No, naalala nyo na pag may naikwento ko sa inyo na gusto niya lagi ako kasabay umuwi sa jeep, sa sasakyan. Sabi ko, bakit mo ba? Kasi na-disgrasya siya minsan sa jeep, no? Nung na-disgrasya yung jeep, nandun siya natulog siya doon sa yung gano'n ng driver ng jeep. Di ba, may bakal. So, ko yung dito niya. Akalain niyo po ba napunit yung hindi sa pagkakabangga, napunit sa pagtaba, tumaba, lumubo yung kanyang legs dahil tumama sa bakal. Later on, lagi na niyang gusto niya ako kasabay. Kasi pag ako daw kasabay niya, hindi daw kami madidisgrasya. Ginawa pa akong, sabi ko, because of the presence of Jesus. Yan yung kingdom living. Alam mo, meron po akong dating dinownload na parang matagal na panahon, hindi ko na naalala. Ngayon ko lang ulit naalala. Pa-download, hanapin ko, i-search ko. Yung kingdom living, meron po nagtuturo dyan eh. Kingdom living. Para masasanayan mo na kahit nasa mundo ka at merong ibang kingdom, ikaw, mapapanindigan mo na pamumuhay mo nasa kingdom of God. Hello? And that is by the power of the Holy Spirit alone. Kailangan lagi tayo napapasakop sa banal na Espiritu. Lagi tayo nag-exercise na, Lord, nandiyan ka lang pala. You are here with me, alongside with me. Andiyan ka nga pala. Gabayan mo ko, kontrolin mo ko. Paalalahanan mo ko kung ako'y magkakamali. Kung i-step ako, masasabi mo kung mahuhulog ako. Masasabi mo lagi. It is that the kingdom living. It is, ang kung tawagin yung sa ngayon, sa panahon ngayon, awareness.
Hindi to basta self-awareness, kundi awareness that the Holy Spirit, that Jesus, our God Himself, the fullness of God is within you. Sabihin nyo nga, the fullness of God is in me. Alam niyo, may kanta tayo doon, Jesus is in me and Jesus is in you. Jesus is in us for He loves us. Diba? That is, hindi lang po to self-awareness. It is awareness that God is within you. That Jesus is with you. Merong presence po. Yun po yung manifest. Yun yung nakikita. Kapag ikaw ay nasa kingdom of God. Na po. Hindi ibig sabihin hindi ka magkakasala. Pero pagkatapos mo magkasala, magre-repent ka kagad because nandun yung pag ano ng conviction ng Holy Spirit sa iyo. Pero kaya matiniwala ako sa mga politika na born again. Sabi na born again siya afterwards, diba? Kasi magko-confess sila eh. Nakapag-corrupt po ako, magbabayad ako. Lahat po ng pera ko, balik ko na lang sa government. Maniniwala tayo na totoong siya yung nag-repent. Kunyari, born again siya, nag-repent siya, sisi siya, sasabihin niya, lahat ng pinapatay ko, aminin ko na. Sige, kulong niyo ako kung gusto niyo, okay lang sa akin. And that is the true repentance. Di ba sabi ni, ang pangalan nun, si tax collector ng Bulilit, Sakeo ba? No, is a very good help sa akin ngayon. Pag akit niya sa puno ng kahoy, dahil nga dadaan si Jesus, gusto niya makita, no? Excited siya. Sabi niya, Sakeo, hindi ka pala halika, bumaba ka, doon ako sa bahay mo tutuloy. Pagtuloy ni Jesus doon, nag-iba siya. Nung magkaroon ng presensya ni Jesus doon sa bahay niya, na-meet niya doon si Jesus ng personal at pinuntahan siya sa bahay niya kahit na siya ay kilala ang tax collector. Kasi nung araw, ang tax collector, talagang kung tawagin nila yan, sinner. Bakit? Kasi yung tax mo 10, gagawin niyan 20 para sa kanya yung kalahati, di ba? 10. Lagi niya sinosobrahan. Kaya sabi niya, Lord, nung alam niyo, nung ma-meet niya si Jesus personally, nag-repent siya, sabi niya, Lord, kung meron mo po akong dinaya, ibabalik ko po sa kanya. Kahit 4 na ulit pa. Kasi yun ang batas nila. That is the law of Moses. So, kung ikaw ay totoo nag-repent, ganon. Kaya nga ako, nung nag-repent ako, sinabi ko, third year college ako. Hindi ako graduate ng high school. Sinabi ko sa principal ng high school, pumunta ako sa principal, sa dean ng College of Engineering, sa registrar, whatever it is, kung ano po yung maging pasya nyo na i-void yung aking college 3 years. Management engineering po. Iyak ako. Iyak ako sa Panginoon. Wala akong magawa. Gusto ko masabi, Lord, talaga nagre-repent ako. Gusto kong matawid lahat to. Sabi nung registrar, sumulat ka sa DEX, Department of Education. Sumulat po ako. Sabi niya, lahat ng kinuwento mo, kwento mo sa sulat mo. Ginawa ko po, yung payo niya. Kasi yung aking discipler, ano din siya eh, yung nanay niya, pangatlo sa komisyoner, sa mataas na, antas na, hindi ko alam kung tawag pa noon, DEX na noon eh, Department of Education and Culture and Sports. Ay, magkakahiwalay pa dati. Dati magkakasama ngayon, magkahiwalay na. Sabi niya, sabi ko, meron akong kasalanan eh. Ganito yung kasalanan ko. Kininto ko na muna sa discipler ko. Sabi niya, anong balak mong gawin? Ganito balak mong gawin. O sige, gawin mo. Tapos, bumalik ako sa kanya. Sabi ko, ganito sinabi sa akin ng registrar. Sumulat lang daw ako, sabihin ko lahat. Yung principal ko ng teacher ko siya ng elementary, principal ng high school. Ang lupit nun. May mga kung buhay pa, si Mr. Magkulang. Pirma niya kasi yung ginaya ko. Oo. Kasi ang pirma niya, 3M lang. 3M, Menandro M. Magkulang kasi siya eh. At ang lupit no, nung kami high school, pinukpok ako ng libro. Nakita lang niya ako, nakaganyan ako sa katabi. Hindi ko alam, pagdating niya, umupo ka na maayos. Ganyan kakabal, nananakit pa yung mga teacher sakit dito. Tapos pag nakita niya nakikipag-text o nakikipag-karakrus or something, pinapabitin niya dun sa sa pintuan, ginawa niyang kortina.
Ang lupit nung... Pero nung nagsabi ako sa kanya, Sir, I have to confess something. I have to make stress story. What do you mean? Sabi niya, sabi niya, tuwan-tuwa siya kasi after so many years, nagkita kami. Tapos, ano kami, umiiyak ako. Meron po akong ginawa eh. Actually, it is a crime. Ha? Sabi niya, falsification po of public documents. Ginaya ko po yung pirma niyo. Alam mo na, ang laki mata niya. Pero ang hinangaan niya sa akin, paano ko nagawa yun na, hindi paano ko nagawang magloko, kundi paano ko nagawang mag-confess. Sabi ko, I'm willing to face the consequences po. Ayan po yung conviction sa akin ni Lord. And God is good. Ang himala ng Panginoon. Carried over. Pag sulat ng DEX, carried over yung college ko, tapusin ko lang yung back subject ko, I'm good. Isang kanyan, di ba? God is good. And that is the manifest of the kingdom of God. Miracles. Ayan. Pag sa kingdom of Satan, works of the flesh, sorcery, witchcraft, occult activity, drugs, addiction, presence of evil spirits, counterfeit, and filled of the spirit of the world. Sa 1 John po, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life are not from the Father, but of the world. Kaya malalaman nyo kung sa mundo o kay Satan o kay God, yung kingdom. No? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the boastful pride of life. That is not of God. Yan po yung manifest. Kaya madali nyo malaman. Dito sa mundo, nasa kingdom of God ka, either nasa kingdom of God ka or kingdom of Satan. Dalawa lang po. Wala po in between. Pag nasa in between po, nandun kayo sa kabila. More likely you are on the left side. So, siguro we will continue this. Ano? Alam niyo, gusto ko sanang tapusin, pero this is a very long page. Pero maganda siya. At actually, nilagay ko sa GC natin. You can download it. Downloadable po yan. Pinipicturean ko po yung mga references na ginukuha ko sa iba't ibang klaseng reference, madaming librong references para po tayo matuto lahat. Pati ako ay natututo. God be with us. Ay po manalangin. Father in heaven, I know you have enlightened me, but I pray na you have enlightened everyone. And what is to be living in the kingdom of God, in the kingdom of your Son, and in the power and the grace, enablement of the Holy Spirit. Thank you. We praise your name. Glory to your name, God. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Puri ng Diyos, maraming salamat sa atin. Ihanda natin sarili sa atin pagbibigay sa Diyos. Pero bago ang lahat, mayroon lang po ako basahin dito sa 1 Samuel 16 verse 5. Sabi dito, labo naman ako. Sabi dito sa 16 verse 5 per Samuel, oo, sagot niya, naparito ako upang maghandog kay Yahweh. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin. Pinahanda rin ni GC at ang mga anak nito at inanyayahan sa paghandog. Ito po ay utos ng Diyos kay Samuel na pipili siya ng mga pinili ng Diyos sa anak ni GC. Ang napili niya si David. Kaya po rin ng Diyos, tayo maghandog sa ating Panginoon. Tinitingnan kasi ng Diyos, hindi yung pugi, hindi yung maganda, hindi yung mapusok. Ang tinitingnan ng Diyos, ang puso ng bawat isa. Kaya, hindi ba, hindi malusog, mapusok. Kaya po rin ng Diyos, salamat sa Diyos. Tayo manalangin.
Thank you, Lord. Maraming salamat sa oras nito. Pinagpala mo kami, pinagpala mo rin ang simbahan na ito. Sa lahat ng mga pastor, pinagpala mo, Panginoon. Kaya maraming salamat sa inihanda niyo para sa mga anak mo. At ito naman kami, ay Panginoon, handa rin ang magbigay ng pasasalamat sa inyo, Panginoon. Kaya maraming salamat sa oras nito, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang nagbigay sa amin ng kalakasan sa lahat. Hindi lingid sa inyo ang mga bagay nito pag sumunod lang kami sa inyo. Palangin namin, Panginoon, sa mga pastoran, Panginoon, tulungan mo rin sila na may handa rin ang kanilang mga sarili, lalo sa mga kasambahay nila, mga kapitbahay, Panginoon, na maganap ang mga pagpapala na binagkaloob ng Diyos sa inyo, Panginoon, sa kanila. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen, Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Salamat po. Thank you, Lord. Hallelujah. So, para po sa ating okay, tapusin muna natin ating formal na pagsamba. At mag-a-announce po. Kasi next week po ay face-to-face. Huwag po natin kalimutan. You are invited, every one of you out there. Mag-face-to-face po tayo next week. Kasi ito sa Communion Sunday and First Sunday. Okay, so tayo tumalo para sa pastoral prayer. This is the moment na ilalagak nyo ang yung prayer request sa throne of grace ng ating Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father in heaven, thank you na pwede kaming umalis, Panginoon, dito sa dakong sambahan na ito na sama-sama kami kung saan nagtipon para sa inyong pangalan. Aalis kami na iiwanan namin ang lahat ng aming mga hinaing, ang aming mga requests, ang aming mga prayers, ang aming kung ano man yung mga nasa hearts and minds namin, Lord. Kung ano man yung plans namin, kung ano man yung needs namin, Father in heaven. We entrust everything to you, Lord, because you are a God, a good God, a providing God, a miracle-working God. Thank you. And in the name of Jesus, Lord, salamat ito'y nakarating, ito'y mailagak sa paanan ng trono ng biyaya ninyo, O Diyos, na sa magitan ni Jesus na nagbukas sa amin ng daan patungo dyan sa inyo so that we could have an access to your throne of grace. Kaya salamat po na abutin nyo, inaabot nyo na ngayon ang lahat ng bawat isa sa kanilang kalalagayan, sa kanilang pangailangan, whether physically, kung ano man, emotionally, mentally, and of course, kahit financially, Father in heaven, higit sa lahat, Ama, ay naroon ka. You are our God, our provider. Hallelujah. Thank you. And we praise you. Salamat sa aming darating na election. May you be in control always. And we lift everything to you. Kung sino man ang mapili ng mas nakararami, kung sino man ang mailagay dyan, Panginoon, patuloy pa rin namin siyang itataas sa inyo sapagkat sa pagtulong nyo, sa pangungusap nyo, sa pag-intervene ninyo, sa maaaring paghawak nyo sa kanila sa magitan ng aming panalangin, sa pag-touch mo sa kanila sa magitan ng panalangin ng inyong mga anak, Panginoon, ay patuloy nyo pa rin mapangungunahan ang inyong iglesia sa mundo na ito. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We give you glory. Thank you for answering all our prayers. Thank you for our family, for our loved ones na nasa malayong lugar, yung aming mga samahan mo sila, Panginoon. Kasamahan mo sila, paalala mo sa kanila na sila, O Diyos, ay kasama mo at hindi mo iiwan, hindi mo pinapabayaan. At sa aming panalangin, Panginoon, ay lalo pa kami nagkaroon ng kasiguruhan na, O Diyos, kayo ang tagapag-ingat nila. Kayo ang laging magbigay ng help kapag meron silang kailangan. At ganun din sa amin na narito sa Pilipinas. Thank you, Father.
We praise you. Hallelujah. Thank you for blessing your church, God. And thank you for answering our prayers. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Para sa benediction. Taas natin ang ating kamay. O Diyos na makapangyarihan sa lahat ng aming Ama, umibig sa amin ng tapat at dahil sa katapatan niyo, binigay niyo ang inyong anak upang lahat na sumampalataya sa inyong anak na yan ay magkaroon ng kaligtasan at sa banal na Espiritu na lagi namin kasama kausap at aming, sabi nga, best friend, someone who is called alongside to help us and to comfort us, Father in heaven, to guide us, and to enable us, O Lord, and also to protect us, Father God. Hallelujah. Thank you forever and ever. We give you glory. Thank you for your blessings. In your name we pray. Amen and amen. Amen. At magandang tanghali. Ano muna, Doc?